Sinusundan na sana kaagad ni Edward si Freda upang iligtas si Jade, ngunit pinigilan siya ni Leon. Sinabihan ni Leon si Edward na hindi basta-basta ang kanilang pagpunta doon. May plano ang mga pulis. Kanina siya nang nagsabi na delikado, tapos ngayon ganyan na siya. Ang sabi ni Edward, oo, pero hindi siya nito mapipigilan. Hindi niya hahayaan si Jade. Galit na sinabihan ni Leon si Edward kung mapapahamak lang ang kanyang ina at ang kanyang kapatid dahil sa kanya, huwag na lang at umuwi na lamang siya nito. Sinusundan naman ng mga pulis si Freda ng palihim upang mahuli nila si Roy. Pati sina Edward at Leon, sinundan nila ng palihim si Freda at iniingatan nila ang kanilang mga bawat kilos upang hindi matunugan ni Roy na nandito lamang sila sa paligid. Mga ilang sandali tumawag si Roy kay Freda at sinabihan nito ni Freda kung nasaan na siya. Nandito na siya sa kanilang pinag-usapan. Nagtanong naman si Roy kay Freda kung mag-isa lamang siya. Ang sagot ni Freda, oo, di ba yun ang kanyang sabi? May dala na nga siyang bag para kahit saan siya nito dalhin, pwede na siya nitong sumama sa kanya. Kaya tinuro na nga ni Roy ang daan kay Freda. Sa pagdating ni Freda doon, hinilak agad siya ni Roy sa eskinita. At tinanong kagad ni Freda si Roy kung nasaan si Jade at gusto niya ito makita. Pero hindi sinabi ni Roy kung nasaan si Jade dahil kapag sumama si Freda sa kanya, sina Leon na ang susundo kay Jade. Nagalit naman si Freda kay Roy dahil hindi ito ang kanilang pinag-usapan at paulit-ulit niyang tinanong si Roy kung nasaan ang kanyang anak. Kaya nagalit nito si Roy sa pangungulit sa kanya ni Freda. Kinuha niya si Freda upang makalis na sila. Pero bigla naman sumulpot sina Leon at Edward. Kaya pinalis ni Freda sina Leon upang ipagpatuloy ang pag-uuton niya kay Roy upang sabihin nito kung nasaan si Jade. Ngunit hindi makatiis si Leon kaya sinugod niya si Roy at pinagtutulungan nila ito ni Edward. Pero hindi nila alam na sa panganib pa rin ngayon ang buhay ni Jade dahil inilagay ito ni Roy si Jade sa isang drum at tinakpan pa niya ang takip nito upang hindi makaalis doon si Jade. Napatumba naman ni Roy sina Edward at Leon at binugbog pa niya ng husto si Leon. Nakiusap si Freda kay Roy na huwag niyang saktan ang kanyang anak pero hindi nakinig nito si Roy. At biglang dumating naman ang mga pulis at tinutukan nila ng baril si Roy. Hinostage naman ni Roy si Leon at sinabihan niyang mga pulis na ibaba na nila ang kanilang mga baril kung gusto nila makitang buhay si Jade. Kaya binaba na nga nila ang kanilang mga baril at bigla naman tumakas si Roy at sinundan ito kaagad ni Henry. Buti na lamang nahuli agad ni Henry si Roy. Samantala, pupunta naman si Kiko, Jeyo at Martin sa bahay ng mga almasan upang makibalita doon. Ngunit hinarangan ni Bok ang kanilang sasakyan at tinutukan pa sila ng baril. Sinabihan ni Gio sina Kiko at Martin na tumakas na lamang sila dahil siya naman ang pakay ni Bok. Ngunit hindi naman nila iiwan ni Kiko at Martin si Gio. Sama-sama sila nito tumakas. Kaya tumalon sila nito sa sasakyan at nagkahiwalay-hiwalay naman ang tatlo sa kanilang pagtakas. Nagtutuos naman sina Gio at Bok sa isa't isa. Habang si Kiko nahuli naman siya ng mga tauhan ni Bok at binugbog siya nito ng gusto. Buti na lamang dumating si Martin at iniligtas siya nito. Manganganib naman ang buhay ni Gio dahil nakahanap ng pagkakataong si Bok upang saksakin si Gio. At hindi naman makakalaban si Gio dahil nangihina na siya sa kanilang pagtutos kanina ni Bok. Makakaligtas pa kaya sina Gio at Jade? Yan ang ating abangan sa The Secrets of Hotel 88.